Mga kababayan, rektahan na natin. Ang tanong ng bayan ngayon, sino itong veteranong senador na biglang pumasok sa panic mode dahil sa matinding investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Bistado ang mga palpak at itong pinakamatinding truth bomb na yayanig sa buong bansa ngayon. Si Senador Alan Peter Cayetano na nga bang magsilbing last card ni VP Sara Duterte para ibaon sa resibo at supalpalin ang administrasyong Marcos? Gising Pilipinas dahil ang laro ngayon ay KKK versus KKK. Ano ang KKK? Ang kusog, kaso, kulong strategy na pinapakawalan laban sa mga kalaban sa politika. Pero ang hindi nila alam, ang hawak na resibo ngayon ni Cayetano ay pumuputok. Isang matinding salpukan ng batas at kapangyarihan ang nagaganap ngayon sa Senado na pilit itinatago sa inyo. Panoorin nyo ito mga kaibigan. Balik tayo mga kababayan. Ako ang inyong kasama, naghahatid ng tunay na pagsusuri, walang kinikilingan, walang takot. Bago natin himayin ang malalaking pasabog na ito, kung bago ka sa channel, mag-subscribe ka na ngayon. We are on the road to 100,000 subscribers para ipakita ang lakas ng ating komunidad laban sa mga peking balita. Pindutin ang notification bell para laging rekta sa katotohanan ang abot nyo mga kababayan. Bakit natin kailangan pag-usapan ito? Dahil ang pinag-uusapan dito ay hindi lang away politika ng mga nasa itaas. Ang nakataya rito ay ang buhay at kabuhayan ng bawat Pilipino, lalo na sa ating mga OFWs at migrant workers na nagpapakahirap sa ibang bansa. Habang ang mga trapo sa Senado ay nagkakansela at nagbabato ng mga palpak na kasunduan. Tingnan nyo ang galaw ngayon sa Senado. Habang nagkakaroon ng banta ng impeachment trial at mga case investigation sa Supreme Court, lumilitaw ang pangalan ni Senador Ping Lacson. At dito natin makikita kung paano sinusupalpal at pinapatahimik ng mga totoong resibo ang mga lumang estilo ng politika. Si Ping Lacson, mga kaibigan, nakilala sa pagiging matalas, ngayon ay tila nasisira ang naratibo. Bakit? Dahil ang mga bagong dokumento na inilatag ni Senador Alan Peter Cayetano ay nagpapatunay na may mga pagkukulang at palpak na desisyon sa mga nakaraang administrasyon na pilit ibinabato ngayon kay Vice President Sara Duterte. Etong mas matindi mga kababayan, dito pumapasok ang tinatawag nating legal genius analysis. Paano ba naging last card si Cayetano? Simple lang, sa gitna ng harassment at ng planong pagpapakulong sa mga kaalyado ng dating administrasyon sa ilalim ng tinaguriang kusog, kaso, kulong network. Si Cayetano ang gumagamit ng mismong law at justice system para baliktarin ang laro mga kaibigan. Nung sunibukan ni Ping Lacson na magmatikas at bumatikos, hindi siya dinaan ni Cayetano sa emosyon o sa paringgan sa social media. Dinaan niya sa resibo. Ipinakita, mga kaibigan, kung paano naging fail o palpak ang mga nakaraang estratehiya na hindi nagbigay ng proteksyon sa ating mga kababayan. Kung titignan natin, titignan mo ang legal aspect, ang bawat tanong ni Cayetano ay parang isang patibong. Kung titignan mo ang legal aspect mga kaibigan, di ba? Inihahanda na ba ang depensa para sa mga darating na kaso sa Ombudsman o maging sa Korte Suprema? Panoorin mga kaibigan at suriin natin mabuti. Ang bawat salita ay may bigat, ang bawat dokumento ay may latay. Iyan ang katotohanang ayaw ipalabas ng mga malalaking media network na hawak ng mga elitista. Sandali lang, sandali lang. Mga kababayan, mag-global roll call muna tayo. Binabati ko ang ating mga solid supporters mula sa Hong Kong, Saudi Arabia, UAE, Europe at ang mga nanonood live mula sa Visayas at Mindanao. I-type niyo sa comment section kung nasan kayong bansa o probinsya ngayon para mabasa natin. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Kung nakikita ninyong malaki ang tulong ng ating mga legal breakdowns at pagsusuri, feel free to support
the channel via Super Thanks o sumali sa ating YouTube membership sa hashtag #WalkWithLan para mapanatili nating malaya at matapang ang channel na ito sa pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban! Ngayon pero hindi lang dyan nagtatapos ang exposes na ito. Ito ang mas matindi na dapat ninyong malaman. Bakit nga ba pilit na sinisiraan si Alan Peter Cayetano ng mga trolls ng kabilang kampo? Dahil kapag ang isang eksperto sa batas ang nagsalita at naglatag ng selyadong ebidensya, gumuho ang buong script ng administrasyon. Ang sinasabi nila, bagong alyanso o tinatawag na KKK ay nabisto sa isang maruming taktika lang para protektahan ang mga pangsariling interes. Nasaan ang justice para sa masa? Nasaan ang tulong ng mga mahihirap? Ang nakikita natin ay isang malaking teleserye sa Senado, habang ang ekonomiya at ang kabuhayan ng Pilipino ang totoong nagdurusa. Huwag kayong papayag na maloko ng mga mababangong salita ni Lacson, mga kaibigan, o ang kahit sinong trapo na biglang sumusulpot kapag malapit na ang eleksyon. Okay eto na po ngayon ang hatol nila. Ang katotohanan, gaano man pilitin ibaon sa ilalim ng lupa, gamit ang kapangyarihan at makinarya, laging hinahanap o laging hahanap at hahanap ng paraan para lumabas sa pamamagitan ng mga tamang resibo. Supalpal ang mga sinungaling kapag batas na ang nagsalita. Naku po para sa ating question for today na gusto kong sagutin ninyo mga kaibigan dyan sa comment section mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Sa tingin ba ninyo si Senador Alan Peter Cayetano nga ba ang magiging susi para tuluyang mabuwag ang mga palpak na sistema dito sa ating bansang minamahal at sa ating gobyerno? O bahagi lang ito ng mas malaking laro ng politika? I-drop ang inyong mga matatalinong opinion sa ibaba mga kaibigan At huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At huwag niyo rin pong kakalimutan na suportahan ang ating mga kakampi sa batas at kakampi sa hustisya. Sila Senador Marcoleta, Senador Cayetano, Senador Pia Cayetano, Senador Robin Padilla, Senador Amy Marcos, ang dalawang magkapatid, Senator Mark at Camille Villar, mga kaibigan, At syempre, ang ating Vice Presidente ng Pilipinas, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Duterte, mga kaibigan, para sa tuloy-tuloy na katotohanan, mag-subscribe po kayo dito sa hashtag #WalkWithLan. Facts first, analysis next. Hanggang sa susunod na pasabog, mga kababayan. God bless sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas!